gamit dito. Tsaka walang bibili. Standby ka na muna dyan, ha? Ayon kay Dionisio, nilinis lang ng doktor ang kanyang mga sugat pero hindi tinahi ang kanyang mga saksak. Dahil dito, patuloy ang tagas ng dugo sa katawan ni Dionisio. Nanginginig na ang kanyang mga laman hanggang siya ay makatulog. Sa mga oras na ito, unti-unting nawalan ng pag-asa si Dionisio na siya ay makakaligtas pa sa panganib. Alam ko nga, hindi na yata ako abutan ng maga. Hanggang nakaidlip ako noon, tapos pag gising ko siguro mga alas 2. Nang maalimpungatan, nakita niya ang isang babaeng bantay din ng ibang pasyente na nagte-text. Kahit nang hihina at halos di na makapagsalita, sinitsita ni Dionisio ang babae para makahingi ng tulong. Ay, siyempre, yung boses ko hindi pwedeng malakas. Gumanon siya sa akin, ganyan. Kasi pag malakas yung boses ko, bumulwak to eh. Ganun? Ay, dami ng dugo sa pagdating nga ng pinsan ng asawa ko eh. Sus, dugo ko, dami na sa baba. Pinabayaan lang nga. Yun ang sabi ko, mamatay na talaga ako siguro na to. Pero sabi ko, sana maabutan na ako ng asawa ko at saka mga tsuhin ko. Bago ka mamatay? Bago mamatay. So, parang handang-handa na kayo mamatay? Ayaw ko na nga sana magpagamot eh. Dahil inisip ko nito, baka inabot na yung puso ko, wala na rin kwenta. Lalong magastos pa eh, wala na nga kami talagang kapira-pera. Nate? Bakit po? Kapit ka mga asawa ko. Ano po number? 09. 09. Pabulong na nasabi ni Dionisio ang number ng kanyang asawa sa babaeng katabi. 1170. Sino po ite-text ko? Asawa niya. Ano pong pangalan nila? Junisha. Malaki ang pasasalamat ni Dionisio na agad siyang tinulungan ng babae para makontak ang kanyang mga kaanak. Nasend ko na po. Okay na po. Sinano? Sige po. Mga alas 4, dumating na yung tsuhin ko, ng asawa ko. Ano pong ginawa? Ayun, bumili ng mga gamit na. Ano yung mga gamit ba na Yung kailangan? pantahi. At saka dumating rin operator ko. Alas 4:30, binigyan din ako ng pera, 1,000. Yun, nakapambili na ng gamot. Kung hindi po dumating ang inyong kamag-anak at operator nyo ng alas 4, baka wala na kayo. Hindi ako gagamutin. Nang magamot na, muling naisip ni Dionisio ang pumanaw na anak niyang si Jenaline. Ano pong pakiramdam nyo ngayon na parang muntik na kayong mamatay, kawawala ng anak ninyo? Eksakto pang 40 days. Sa tingin nyo ba yung anak nyo baka ang nagligtas sa inyo? Parang gano'n nga siguro po eh. Kasi yung labas ko para sa kanya talaga yun. Handa na pambili ng bulaklak at saka siyempre kahit paano may handang konti. Hindi rin maipaliwanag ni Dionisio kung saan niya nakuha ang lakas para labanan ang hold-upper. Wala akong alam manangga eh. Bakit? Kahit anong saksak niya, talagang masalo ko eh. Nung bilang 20 saksak kasi, ang tagal namin bunuan eh. Marami. Pero ewan ko bakit ang kutsilyo dito dumadaan lang oh. Dito. Daming Tapos bibigyan ko suntok yun, nanghina. Ang swerte nga, yung 3 beses tira ko, doon na, nahilo. Inabot ng 8 saksak si Dionisio. Karamihan dito ay pawang malalalim. Ayon sa kanya, hindi naman siya nagkaroon ng phobia sa pamamasada. Pero dahil sa nangyari, naging mas maingat si Dionisio. Ano ba natutunan Kasi dati sa buhay? Hindi talaga ako nagpipilis. Magandang kita ko dati dahil wala akong pag-alam. Karga ng karga ko pa sa hero, walang pili. Sige, hatid. Pero ngayon, yun ang sabi ko sa sarili ko, kahit isusumbong ako, ayaw ko na basta-basta magpapatay. Sabi ko, sige, sumbong kayo. Kinuha na tong plate number eh. Sabi ko, sige, sumbong kayo. Ay, ayaw ko na talaga. Pagdating ng alas 7, hindi na talaga ako magpasakay ng lalaki. 2, 1. Minsan lang, kursunadahan ko. Sakay pero 2, 3. Halos umaharang na dyan sa taxi ko, hindi ko kinakarga. Gusto ko lang yung mga babae. Yung babae kinakarga niyan. Mga matanda. Pero lalaki may dalang bata, sinasakay ko niyan. Kasi Mas alam ko, maingat kayo. Kasi alam nyo,
Anong alam niyo pag lalaki na may bata? No, alam ko hindi ano talaga yun, hindi maggawa ng katarantaduhan yun. Basta may dala ng bata. Kahit dalawa sila, basta may maliit makita ka, pwede ko tuntuan. Pagkatapos ng kanyang mapanganib na karanasan, nagpapasalamat si Dionisio na siya ay buhay pa. Sa kabila ng lahat ng naranasan niyo, sa tingin niyo swerte pa din kayo? Kahit paano? Siguro po, kahit paano. Bakit po? Siyempre, hirap yung dinanas ko nun. Na bubuhay pa. Tsamba lang yung ganun eh. Nasaksak na kayo't lahat, swerte pa rin ang tingin ninyo sa inyong kapalaran. Siguro po, yun ang inasahan ko. Baka may darating na swerte. Pero at least hindi pa rin kayo nawawala ng Ay, hindi pag-asa. pa. Kahit paano, binuhay ako eh. Siyempre, baka may pag-asa pa uli. Habang may buhay, may pag-asa. Yun talaga. Sa kasalukuyan, malaya ang suspect na sumaksak kay Dionisio dahil ito ay nakapagpiyansa. Dahil hindi dumating ang notice, hindi na naipursige ni Dionisio ang kaso. Sa kabila nito, naniniwala si Dionisio na Diyos na ang bahala sa kanila. Ces Orenia Drilon. Magandang gabi. Masakit man kay Dionisio at sa kanyang asawa ay kinailangan nilang mawalay sa kanilang mga anak. Pinauwi muna nila ang mga bata sa Samar dahil hindi nila kayang tustusan ang mga ito dito sa Maynila. Ganun pa man, masaya pa rin si Dionisio dahil kahit papaano ay napag-aaral niya ang mga bata sa probinsya. Kung isa kang survivor, mag-email sa isurvive@abs-cbn.com at ibahagi sa amin ang iyong kwento.